Salamat sa inyong pagbisita sa Kwento sa Dilim. Isang mundo kung saan ang bawat sulok ay may kwento ng lihim, hiwaga at misteryo. Halina at samahan kami patungo sa mundong nakatago sa dilim. Sa katahimikan ng gabi, may mga kumakatok sa pintuan. Mga tinig ng mga batang tila inosente, ngunit may dalang lamig na dumidiretso sa buto. Mga mukha na maputla, halos walang emosyon, at mga matang itim na itim, parang walang kaluluwa. Ito ang kwento ng mga nilalang na tinatawag ng marami bilang Black-Eyed Children. Sa mga tahimik na kalsada ng Texas, Oklahoma at New Mexico, kumakalat ang mga kwento ng mga nakaranas ng kakaibang takot. Hindi mula sa halimaw, hindi mula sa multo, kundi mula sa mga batang tila ordinaryo sa una. Ngunit may isang bagay na hindi mo makakalimutan kapag tumingin sila sa iyo. Ang kanilang mga mata, walang puti, walang kinang, puro itim lang, parang walang buhay, walang kaluluwa. Mga matang tila sumisipsip ng liwanag at pag-asa. Isa sa mga pinakaunang kaso ay naganap noong 1996 sa Abilene, Texas. Ang nagulat, isang mamamahayag na nagngangalang Brian Bethel. Bandang 9:00 ng gabi noon, nakaparada si Bethel sa labas ng sinehan habang nagsusulat ng tseke. Tahimik ang paligid, tanging ilaw ng poste at ang mahinang ugong ng hangin ang naririnig. Habang abala siya, may dalawang anino sa gilid ng kanyang sasakyan. Paglingon niya, dalawang batang lalaki, nasa edad 10 hanggang 14, nakasuot ng hoodie, payat, maputla. Kumatok ang isa, dahan-dahan niyang ibinaba ang bintana. Ang tinig ng bata ay malamig, ngunit magalang. "Kuya, pwede po bang sumakay kami? Pupunta lang kami sa sinehan. Kukunin lang namin ang pera namin. Malapit lang naman po. Simple lang sana." Pero may kakaiba sa tono ng boses nito. Parang may halong utos na hindi mo maipaliwanag. Habang nagsasalita ang bata, napansin niyang hindi ito tumitingin diretso. Parang sinusukat siya, tinitimbang. At nang tuluyang magtaas ng tingin ang bata, doon niya nakita itim. Buong itim. Walang puti. Walang pupil. Ang kanyang mga mata ay parang madilim na hukay na walang hangganan. Lumamig ang hangin. Parang bumagal ang oras. Hindi niya alam kung bakit, pero ramdam niyang kung papayagan niyang sumakay ang mga batang iyon, hindi na siya makakabalik. Sinubukan niyang ngumiti, pilit sabay sabi, "Pasensya na. Aalis na ako." Ngunit bago pa niya mapindot ang lock, narinig niya ang boses ng bata. Mahinahon pero nakapanlalamig. "Hindi kami makakapasok hanggang hindi mo kami pinapayagan." At doon na siya tumakbo, mabilis. Halos wala ng direksyon. Paglingon niya sa rear view mirror, wala na ang mga bata. Ni bakas ng paa, wala. Makalipas ang ilang araw, sinubukan ni Bethel isantabi ang pangyayari. Ngunit nang ibahagi niya ito sa internet, kumalat ang istorya at doon nagsimula ang mga kasunod. Mga ulat mula sa iba-ibang lugar. Isang motel clerk sa Nevada, isang mag-asawa sa Oklahoma, isang driver sa gitna ng disyerto. Pare-pareho ang kwento,
2 o 3 bata, maputla, mahihinahon pero may mga matang hindi galing sa mundong ito. Sa Oregon, isang babaeng nagngangalang Marilyn Reynolds ang nakaranas ng kakaibang gabi. 10:00. May kumatok sa pintuan niya. 2 bata, isang lalaki at babae, nakatayo sa porch, humihingi ng tulong. Miss, pwede po ba kaming makapasok? Malamig po dito sa labas. Ngunit habang nagsasalita ang mga bata, napansin ni Marilyn na walang anino ang mga ito kahit nasa ilalim ng porch light. At nang tumingala ang 2, itim, buong itim, walang puti, walang direksyon, parang walang laman ang loob ng kanilang mata. Tumulo ang dugo mula sa ilong ni Marilyn at pagmulat niya nakahandusay siya sa sahig. Paglabas niya, wala na ang mga bata, walang bakas, walang tunog, walang footprints sa niyebe. Sa mga sumunod na taon, dumarami ang mga ulat. May nagsasabing nakita nila sa rest stop. May mga nagkakatok sa mga recreational vehicle park o motel rooms. Humihingi ng tulong sa gitna ng ulan. Laging pareho ang sinasabi, pwede po bang makapasok? Malamig sa labas, wala po kaming matuluyan. At sa tuwing bubuksan ng mga tao ang pinto, laging pareho ang nararamdaman nila, isang biglaang lamig, parang sinisipsip ang lakas ng kanilang katawan. Lahat ng nakaranas, may iisang naramdaman, matinding takot. May mga nagsasabing sila raw ay evil entity, nagpapanggap bilang bata upang tuksuhin ang tao na magbigay ng pahintulot dahil tulad ng mga vampira, hindi sila makakapasok hanggang hindi mo sila pinapayagan. May iba namang naniniwala na sila ay mga kaluluwang naligaw, mga batang namatay ng marahas o hindi mabigyan ng hustisya na ngayon ay nagbabalik dala ang kadiliman. Ngunit may mas kakaibang teorya. Ang ilan ay naniniwalang sila ay mga hybrid, mga nilalang na kalahating tao, kalahating dayuhan. Ang kanilang mga mata, ebidensya raw ng kanilang pinagmulan, isang manifestasyon ng impluensyang hindi tao. Sa ilang kwento, kapag hindi mo sila pinapasok, unti-unti silang naglalaho, pero minsan, sa mga closed-circuit television o litrato, makikita pa rin silang nakatayo sa labas, nakatingin lang, direkta sa camera. Una itong naitala noong January 1996 sa kwento ni Brian Bethel ng Texas, na kinilala bilang pinakapinagmulan ng modernong legend ng mga black-eyed children. Iba-ibang ulat mula 1998 hanggang 2023 ang lumitaw mula sa mga rural area ng Amerika, Canada, England at Australia. Lahat ng testigo ay may magkakatulad na sintomas: matinding pagkahilo, nosebleed, at matagal na pakiramdam ng takot pagkatapos ng encounter. May mga paranormal investigator na naniniwalang ang mga batang ito ay mga energy leech, mga nilalang na kumukuha ng lakas o emosyon mula sa tao sa pamamagitan ng pahintulot. Sa ilang ulat sa England, nakita raw ang mga batang ito sa mga lumang bahay at sementeryo. Laging pareho, maputla, nakaitim at walang emosyon.
May ilang recording din kung saan maririnig ang mahihinang boses ng mga bata sa mga radio frequency malapit sa lugar kung saan sila nakita. Mga boses na paulit-ulit lang ang sinasabi, "Papasukin ninyo kami. Sige na, malamig dito sa labas." Hanggang ngayon, walang nakapagpapatunay kung totoo nga ang mga black-eyed children. Wala ring ebidensya kung sila ay espiritu, halimaw o nilalang mula sa ibang mundo. Ngunit hindi rin maitatanggi. Pare-pareho ang mga salaysay ng mga nakakita sa kanila. Kaya kung sakaling isang gabi may kumatok sa iyong pinto, isang boses ng bata ang marinig mo na humihingi ng tulong, isipin mo muna dahil baka hindi sila basta bata lang, baka isa sila sa mga black-eyed children. At dito nagtatapos ang ating kwento. Kung inyong nagustuhan ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa Kwento sa Dilim, i-like ang video na ito, i-ring ang notification bell, at i-share sa mga kakilala mong mahilig din sa mga kwentong kababalaghan. Tandaan, sa bawat sulok ng dilim, may kwentong naghihintay. Hanggang sa muli.